Putang ina mo, Marcos! Walang hiya ka! Tarantado ka! Kapag tayo magsalita, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos! So, ayan mga pre, ito yung bibigyan natin na reaction ngayon. Isa-isahin po natin ito mga pre. Ayan. Minura po ang ating mahal na Pangulo. Okay? Ito po kasi, yung nakikita ko dito, karamihan po sa mga Pilipino ngayon, ay nagiging bastos na po, harap-harapan. Ginagamit po nila yung social media para mangbastos. Okay? Bastusin yung Pangulo, yung mga nasa gobyerno natin, binabastos po nila. So, yun po yung nakikita ko po ngayon dito, no? Na talaga namang nawawalan po sila ng respeto dito sa ating mahal na Pangulo dahil sila po ay may pansariling interes. Diba? May pansarili po silang interes. Ano po yun? Posisyon, pera. Gusto nila yung kanilang amo yung iluklok dyan sa kinauupuan ni PBBM ngayon. Diba? Para pag yun nga, nakaupo yung amo nila, magkakaroon ng immunity, di ba? O tapos, yung pera, sila na yung may control, di ba? O, alam naman po natin na yung tatay ni Sara Duterte magnanakaw. Sino po yung may sabi? Si Digong po mismo, di ba? O, si Digong po mismo yung nagsabi na marami daw siyang ninakaw, di ba? Siya po mismo yung umamin at na-discuss na po yan ni Atty. Claire Castro. Diba? Yung pagnanakaw ni Digong. Oo. Kapit tayo mga pre. O diba? So, ang nakalagay dito, desperado na ang mga tao. Diba? Desperado nang pababain si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Ang tanong ko dito, magtatagumpay po ba sila? Diba? Hindi po. Kung nakikita nyo dyan mga pre, ano po yan? Karamihan dyan, mga vlogger lang. Diba? Wala naman talagang totoong supporter ng DDS dyan. Bakit po sila nandyan ngayon? Dahil kumikita po sila sa issue eh. Diba? Kumikita po sila sa issue, pero yung sasabihin mahal nila si Duterte, hindi po totoo yan. Ha? Kunyari lang mahal nila kasi dyan, yun po yung kanilang ikinabubuhay. Okay? Yun yung maliwanag dyan. Yun yung realidad. Ha? Yan po yung realidad. At mas mabubuhay pa nila yung sarili nila, pamilya nila, kung ang amo nila ay makakaupo. Pero teka lang, mukhang malabo. Malabo mangyari yan. Diba? Napakalabo pong mangyari yung kanilang mga pinaplano dyan mga pre. Ito po yung ating isa-isahin ngayon. Ayan syempre bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre, may TikTok, may Facebook tayo. Sana po ay inyong suportahan mga pre. Ayan, sa mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyo. Okay, so eto na. I-play po natin ang video ito. Sinuportahan ko yan. Ayan Sabi ng kalbo, sabi ng panot ba to? Kalbo talaga. Sabi ng kalbong ito, sinuportahan niya daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos? Pero yung pagpagawa niya ngayon. Doon muna tayo sa sinuportahan niya yung Pangulo. Bakit? Bakit mo sinuportahan? Kasi nakinabang ka rin. Tandaan po natin, ang politika, gamitan lang yan. Kung kailangan mo ngayon, gagamitin mo. Kailangan mo si PBBM, ginamit mo. Diba? Ginamit mo, hindi ka naman siguro pinilit ng Pangulo, nasuportahan mo siya. Wala naman, di ba? Hindi ka naman tinutukan ng kutsilyo sa gilid na suportahan mo siya, wala pong ganun, di ba? Okay? So, ano po ibig sabihin nun? Pinilit. Pinilit ka ba? Hindi. Nagkusa kang sumuporta dahil nakinabang ka rin. Oo. Yun yung totoo dyan. Sus Mariusit naman. Sino pa ba lulukuhin mo? Sinuportahan ko yan. Pero yung pagpagawa niya ngayon, nakabulustugan. Anong klaseng kabulastugan? Para kang tanga eh.
kabulastugan? Ilapag mo, anong kabulastugan? May resibo ka ba? Paano naman makita namin? Ang pangit naman na yung mabaho mong laway lang yung makikita namin dyan. Oo. Hindi naman maganda yun. Diba? Ang tanong, mayroon ka bang mga resibo dyan? Patingin naman. Patingin naman. Anong kabulastugan yan? Ha? Gusto namin makita eh. Yan po team po ito ni Boy Lighter Nandyan po si Travelers, nangingitim na sa kakarali. Nagiging negro na sa kakarali. Bakit? Kung mag-i-stay lang po siya sa bahay, magla-live, wala naman pong nanonood sa kanya eh. Diba? Kaya yun yung binubuhay niya, pinapakain niya sa anak niya, sa pamilya niya, asawa niya, yung katas ng rally. Yung katas ng kanilang paninira sa gobyerno. Nabubusog po yung kanyang anak, pamilya, mga kamag-anak ng dahil sa katas ng rally at katas ng paninira nila sa gobyerno. Okay, maliwanag po yan. Sigurado po ako dyan. Pupunta ka ba dyan kung hindi ka kikita? Huwag na ako. Sasabihin nyo, mahal ko yung bayan ko. Tangina. Oy, bayad ng mga laos sa politiko yung minahal nyo, hindi yung bayan nyo. Hindi yung Pilipinas. Di ba? Nga kami. Kasinungalingan si Marcos na bangag. Ikita na natin AI yung pinapalabas nila. Tinutuloy-tuloy nyo pa rin bangag. Di ba? Sinong bangag ngayon? Di ba kayo? Bakit? Pinipilit nyo yung AI eh. Pinipilit nyo na si PBBM talaga yun. Diba? O sinong bangag na yun? Diba? Diba ikaw? Ikaw na kalbo ka, panot ka. Ikaw yung bangag. Pero alam po nila na fake po yung video na yun. Pero hindi po nila pwedeng sabihin yun na fake yung video na to Gagamitin nila yan para masiraan yung Pangulo at para marami silang mauto. Kasi may habol po sila. Ang mapatalsik ang Pangulo at mapaupo si Inday Sayad. Yun po yung totoo dyan. Ako, wag nga kami. Walang yayan. Si Marcos, tinulungan ko yan. From Region 1, Region 2 at 3. Ang tanong, pinilit ka ba? Ikaw yung nag-usang tumulong Di ba nag-usa kang tumulong? Di ka naman tinutukan ng samurai sa gilid, di ba? Ikaw yung nag-usang tumulong. Di ka naman pinilit eh. Ang masama doon kung pinilit ka, pwede ka sana magreklamo. Tanga ka eh. Diba? Tanga ka. Pero hindi mo naman gagawin yun kung hindi ka makikinabang. Diba? Kaso nakinabang ka kasi. Nakinabang ka. Diba? Alam mong may mapapala ka, kaya kunyari didikit ka sa Pangulo, o kunyari tulong-tulong ka, para syempre pag tumulong ko nga naman, kahit pa paano mapapansin ka. Diba? Kahit pa paano mapapansin ka. Sasabihin ko, yun yung tumulong kay PBBM mo. Diba? Pero ngayon, siguro nung naging presidente na po si PBBM, wala kang napala. Galit na galit ka na. Naging antay ka na. Kung tulong lang. Huwag mag-antay ng, kapalit. Diba? Tapos Mariusip, nagkakalbura ng agili mo. Putang ina mo, Marcos. Walang hiya ka. Tarantado ka. Dahil wala siyang napala, ang kalbo, dahil walang napala, minura ang Pangulo. Binago yung Pangulo, walang napala eh. Putang ina mo, Marcos. Tinulungan kita. Nung tinulungan kita, kala ko bibigyan mo ako ng posisyon, trabaho. Ayan, tuloy, wala kang binigay. Yung bill namin sa bahay, kuryente at na marami pa, wala na kaming pambayad. Ano ba naman yan? Example lang po yun Example lang. Dito na lang ako kay Sarah kasi pag nakaupo ito, tiba-tiba ako. Diba? Galing mo magmura, kupal ka naman. Kapag tayo magsalita, Marcos
Marcos resign. Sus, wala. Tambakla ka yata. Anong Marcos resign? Marcos resign. Sus, walang kabuhay-buhay ang kalbo. Marcos resign. Basta kalbo, anong ibig sabihin nun? Paki-comment. Bahala kayo, kayo magdudugtong yan. Uy, wag nyo naman lahatin yung kalbo, grabe kayo ha. Marcos resign. Marcos resign. O, paano kasi sisigaw-sigaw yung mga nandyan na nagrarally? Eh, kulang yung bayad nyo. Eh, kung nilakyan nyo sana yung per head niyan, eh di gaganahan magsigaw-sigaw yan. Oh. Eh, wala eh. Kaunti lang yata yung binigay nyo. Sus, Mariusip naman. Mahiya naman kayo. Diba? Ang kakapal ng pagmumukha nyo, sa totoo lang. Anyway, eto na. At bigyan na po natin ito ng reaksyon, itong video na ito. Okay? Ayan. Ito po ay global support unlock. AO backing ni PBBM. Ayan ha. Sipag para sa trabaho at investment. So, panoorin po muna natin yung video ito mga pre. Okay? Ang bagong Pilipinas ay may leader na marunong makinig at makipag-ugnayan sa mundo. Marcos, napapalakas ugnayan sa mundo. Totoo po yan ha. Ang ating PBBM marunong makinig, marunong makipag-ugnayan. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos, napapalakas ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Kasi professional po ang Pangulo pag nagtrabaho. Ha? Hindi katulad ng panahon ni Digong, bangag po yung namumuno. Eh kung bangag nga naman yung namumuno, ang mga dayuhang mamumuhunan, paano gaganahan pumasok dito? Yung pinapapasok din ni Digong noon, mga bangag din, galing China. Oo, mga kriminal doon. Marcos, nire-respeto po ng buong mundo. Diba? Nire-respeto po. Ayan na. So, pag-usapan po natin ngayon mga pre, itong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na pabor po sa ating bansa. Ayan na, tingnan po natin, no? Yung mga ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Grabe talaga to mga pre, kasi global support unlock na talaga, 'di ba? May panibagong magandang balita mismong European Union o EU ay tudo suporta sa pamahalaan ni PBBM, 'di ba? Hindi lang ito simpleng meeting o photo op, usapang trabaho, investments at economic growth. Ito para sa ating mga Pilipino, 'di ba? Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kitang-kita natin ang sipag at diplomatic charm. Laging on the go para makahanap ng bagong oportunidad para sa bansa. At ngayon, ang EU mismo ay nagbigay ng malaking tiwala sa Pilipinas. Lain mo yun? Ibig sabihin mga pre, mas maraming foreign investments, mas maraming factory, negosyo at trabaho na pwedeng pumasok dito sa ating bansa. Diba? Hindi katulad ng nakaraan, puro po mga bangag yung pumasok. Nakarang administrasyon, yung namumuno, bangag, yung mga pumapasok, mga drug lords. Yun, idol niya yung mga DDS, diba? Duterte, diba? Pero iba po ngayon sa panahon ni PBBM. Trabaho po. Para in the future, hindi na po mag-abroad yung iba, dito na lang po mag-focus sa Pilipinas. Kasi maraming trabaho Diba? Sabi nga ng mga analysts, hindi biro ang ganitong level ng international support. Ibig sabihin, nakikita ng mundo na stable, credible at pro-growth ang leadership ni Pangulong Marcos. Ayan At hindi lang yan. Ang focus ngayon, sustainable development, renewable energy, green technology at digital transformation. Imagine mo to mga pre. Habang pinapaganda ang ekonomiya, ayan inaalagaan din ang kalikasan at kinabukasan ng
kabataan. Oh. At least yung mga kabataan na to mga pre, pag nakagraduate po sila soon, no? Hindi na po sila mag-abroad pa. Ha? O, at least marami na po dito sa Pilipinas, marami ng trabaho. Diba? Dahil nire-respeto po yung ating Pangulo at syempre dahil nire-respeto, maraming nagtiwala na mamumuhunan po sa ating bansa. Oh. Grabe yung effort ni PBBM. Kahit saang bansa siya pumunta, dala niya ang bandila ng Pilipinas at sinisiguro na may balik benepisyo para sa bawat Pilipino. Ayan ha. Ito yung klase ng leadership na hindi puro salita, may gawa, may resulta. Di ba? Hindi katulad nun ng nakaraan. Sus, Mariusip naman. Puro lang ngawa. Puro ngawa. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang Pilipinas, balik sa mapa ng global confidence. Ayan ha. So, salamat dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Dahil unti-unti nating nararamdaman ang positibong pagbabago. Diba? Wala Magpo 4 years pa lang po si PBBM. Pero, eto tandaan nyo. Pero, yung ginawa ni Digong noon, nalagpasan at sobrang nahigitan na po ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sa panahon kasi ni Digong, nabuo yung korupsyon na malakihan. Diba? Nag-focus po sila sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya yung bansa natin, napabayaan, maraming mga negosyante yung nag-atrasan, dahil napupunong po ng druga yung Pilipinas. At uso po yung nakawan sa panahon ni Digong. Sabi nga ni Bongo, tahimik daw sila nun. Tahimik daw sila nun. Pero ang nagkagulo-gulo lang daw na dahil sa administrasyon na to. Bakit? Nabulabog ang mga magnanakaw Sa panahon nila Digong, nila Bongo, tahimik sila sa pagnanakaw. Nakaw lang ng nakaw, walang nakakaalam. Sa panahon ni PBBM, nabulabog po sila. Yung mga magnanakaw, binulabog po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama di ba, Bongo? Bongo, tama? Sa panahon ni Digong, bigay lang ng bigay sila ng proyekto sa kanilang mga kamag-anak. Nakakuha ng malakihang projects. Pero tahimik sila. Wala tayong alam nun. Diba? Yun Pero pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, nabuking si Bongo, Villanueva, at marami pang iba. Bistado. Diba? Booking. Yari. Kaya ikaw, Bongo, tama talaga yan. Naniniwala ako sa'yo. Na sa panahon nyo, tahimik lang kayo. Tahimik ang bansa. Ubus naman yung pera. Sa panahon ni PBBM, nabulabog kayo, no? Bulaga. Sabi ng Pangulo, bulaga. Anyway, hindi ko na pahabain tong ating topic, mga pre. Maraming salamat po sa sumuporta po sa ating YouTube channel, mga pre. And syempre, no? Mayroon po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating social media accounts. Ayan. Siyempre mga pre, maraming salamat sa mga nag-share ng ating video. At yun, sa mga bagong subscribers natin. Ayan, maraming salamat din po sa inyo. And siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, so maraming salamat po. Ingat at kita-kits po sa susunod na video.